Absuelto si Sundalong Kanin. My goodness. Inabsuelto si Sundalong Kanin ng QCRTC dahil sa kakulangan daw ng ebidensya. My goodness. So mga kutsero, pag-usapan natin yan maya-mayang konti lamang, pero bago natin gawin yan, tayo muna as usual ay magsa-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fee sa pamamagitan ni Sendwave. Ayan, no? Si Sendwave. At paano nyo gagawin yan? Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Mag-register kayo sa Sendwave at ilagay nyo yung bank account details nyo. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jarrett, ayan, yung Coach Jarrett na yan, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So ito na ang ganap mga kutsero. Ito nga si Sundalong Kanin, may kaso na sedition, di ba? Inciting to sedition. Meron po siyang kaso niyan. At matagal na ho ito, panahon pa ho ito ni Digong. At ano ang nangyari kanina? Dinismiss ng Quezon City RTC ang kasong ito ni Sundalong Kanin. Nakakagulat na development ito mga kutsero kasi this does not bode well doon sa mga kaso na naisampa nung panahon ni Digong mga kutsero. So, basahin natin yung balita. Medyo nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint talaga. Ito yung balita. Pakita ko sa inyo. Yan. QC Court junks conspiracy to commit sedition versus Trillanes and others. Ayun ang sinasabi. Just go, my goodness. A Quezon City Court has dismissed the case of conspiracy to commit sedition against former Senator Antonio Trillanes IV, Peter Jomel Advincula. Kasama si Bicoy sa na-absuelto, guys. Kasama si Bicoy. My goodness. And several others in connection with the alleged ouster plot against former President Rodrigo Duterte. Ay, alam nyo mga kutsero, medyo matagal na ho itong history na to. If I'm not mistaken, around 2017, 2018, naalala nyo po yung yung narcolist, ang totoong narcolist. Naalala nyo yun, totoong narcolist, na nauso sa YouTube noong mga panahon na yun. May nahuling mga tao dyan. Dahil daw sa ouster plot o yung conspiracy na tanggalin si Pangulong Duterte during that time sa pagkakapwesto. At ayun na nga, ganun nga ang naganap. So nahuli itong mga to na sumuko ba, if I'm not mistaken, sumuko si Jomel Advincula. At nilaglag niya si Trillanes dito, no? Nilaglag niya si Trillanes dito. Tapos, ang nangyari, di matagal na dininig sa QCRTC. Ito na ho yung update. Ayan. Dismissed ang kaso. Dismissed ang kaso laban kay Sundalong Kanin Trillanes. Hi, my goodness. Ano po ang dahilan kung bakit? In resolution, the QC Metropolitan MTC pala to, hindi pala RTC. The QC-MTC granted the demurrer to evidence. Demurrer to evidence po, ibig sabihin, hindi na papansinin ang mga ebidensya. Filed separately by Trillanes, Advincula or Bicoy, Jonel Sangarang, Yolanda Villanueva Ong, Father Flaviano Villanueva, Father Alberto Elejo, Vicente Romano III, and Ronil Carlo Enriquez. The demurrer to evidence is a motion to dismiss the case on the grounds of insufficiency of evidence according to the court. Ayun na nga. May kakulangan daw sa ebidensya. Okay. Anong ruling ng QC-MTC? Ito yung titingnan natin. Bakit doon nila sinabi na merong kakulangan sa ebidensya? Basahin natin yung ruling sa malapit na sa may huli na. Page 10, 11, 10, 11, tsaka 12. 10, 11, 12.
Kasi dito na yung yung decision sa page 12. Okay, ano hong nangyari? So ito daw mga kotsero ang ganap. So ang prosecution natin ay nagpakita ng mga witnesses at ebidensya. Ayan, all the witnesses presented by the prosecution to prove its case against herein accused consistently admitted upon their grueling cross-examination by different defense counsels that they have no personal knowledge of the incidents and circumstances narrated in the sinumpaang salaysay of accused Peter Jomer or Jonel Jomer Advincula, on which the instant case for conspiracy to commit sedition is founded. As stressed, they did not personally witness any of the events stated by accused Advincula in his sinumpaang salaysay. More, they are likewise bereft of personal knowledge of the creation of the Ang Totoong Narcolist videos pointed out in the same sinumpaang salaysay. So ayun mga kotsero. So yung ebidensya daw na nakalap ng ating prosecutors, ng ating mga prosec, hindi raw nagpapatunay na itong mga witnesses daw na kanilang unang ipinresenta, all the witnesses presented, parang 3 yata to. Hindi nakasulat to pero parang may nabasa ako kanina na parang 3 sila. At any rate, ay walang first hand knowledge sa krimen na kanilang na inaakusa sa kanila. Isabihin, hearsay. Paano daw nalaman na hearsay? Ano pong sinabi ng korte kung bakit hearsay? Kasi hindi nagmatch yung kanilang testimonya sa testimonya ni Peter Jomer Advincula. Hindi raw nagmatch. Ito yung unang sinabi. Yun yung unang dahilan. They did not personally witness any of the events stated by accused Advincula in his sinumpaang salaysay o hindi ron lang nakita yung mga sinulat sa statement ni Bicoy. Pangalawa, wala rin daw silang personal knowledge doon sa pagkakagawa ng Ang Totoong Narcolist na siyang isinulat din ni Bicoy sa kanyang sinumpaang salaysay. Ayan, tatlong witness. Strikingly, the participation of the 3 prosecution witnesses in this case is merely limited to the supervision over or the conduct of investigation on matters reported by accused Advincula. So ngayon, dahil ito ay limitado yung kanilang participation dito sa investigasyon, they came into the picture only after accused Advincula had already presented himself to the PNP in order to report the incidents narrated in his sinumpaang salaysay. Short to say, these witnesses have no direct personal participation in the subject incidents cited in the sinumpaang salaysay. Ibig sabihin mga kotsero, ito pong 3 witness ng ating prosecution, ng mga naghabla laban kay Trillanes at sa iba pa. Wala ho silang alam sa mga nangyari. Wala ho silang alam sa mga nangyari. Hindi rin ho nila napatunayan na meron ho silang alam sa mga ganap. Hindi rin ho nila napatunayan yan. At yun pa nga. Kasi mga kotsero, importante po kasi dito pag witness ka, ikaw yung first hand witness. Nakita mo talaga. Nakita mo na kung pwede mo hawakan, nahawakan mo, etc. etc. So, dito, hindi nangyari yun. Yung kanilang alam, yung kanilang pagkakaalam lang doon sa mga ganap ay hahalaw o nakuha lamang sa mga sinabi sa sinumpaang salaysay ni Bicoy. Kaya yun. Ayan, no? They do not have personal knowledge of the veracity and authenticity of the contents of accused Advincula's sinumpaang salaysay. Alam niyo mga kotsero, kung halimbawa yung witness, no, isa sa 3 witness ang sinabi niya, oo, nakita ko habang nire-record yung video na yan, yung totoong narcolist, nakita ko yan. Ayun, pwede yun. O halimbawa, yung cameraman mismo, opo, ako po yung cameraman nitong Ang Totoong Narcolist.
O halimbawa, opo, ako po yung nag-edit ng totoong Narcolist. Ako po yan. Totoo po yan. Ako po yan. O, yun yung first hand. Kaso hindi raw. Hindi raw first hand yung information. Tapos hindi pa nag-match doon sa sinumpaang salaysay ni Bigoy. So, ayun. Basic is the rule in evidence that a witness can testify only on the facts that he knows of his own personal knowledge or those which are derived from his own perception. So dapat nakita niya, narinig, naramdaman, di ba? Opo, nakita ko po si Trillanes pumasok sa kwarto, inabutan si Bigoy ng ganitong halaga. Ayun, pwede yun. Nakita niya eh. Tapos nakita niya, tapos merong inabot, nakita niya may inabot. O halimbawa, hindi man nakita. Ay opo, narinig ko po, nakita ko po si Trillanes, pero may ginagawa po ako so hindi ko po nakita kung may inabot. Pero narinig ko po na may sinabi siyang, ito yung para sa ganyan. Pwede yun. Pwedeng yun, gawing, pwedeng tanggapin yun ng korte. Kaso hindi raw ganun. Hindi sila nag-testify based on their own personal knowledge. Nag-testify lang daw sila base sa kinuwento sa kanila ni Bigoy. So, wala. Hindi pwede yun. Hindi talaga tatanggapin ng korte yun. Sorry. Sorry sa sorry sa mga taong ay nako. So, yun yung una. Pangalawa. Ito pang sabi. Dahil do ganon ang nangyari, dahil wala raw silang personal knowledge doon sa mga naganap nung ginagawa yung mga videos na yan. It follows na yung kanilang testimonya daw ay walang halaga. Yung testimonya nitong tatlong ito na iniharap ng prosecution ay walang halaga. Bakit? Wala silang alam hindi nila alam talaga yung totoong kwento. Kasi nga, hindi nag-match doon sa sinumpaang salaysay ni Bigoy. So additionally, it cannot escape the attention of this court that the prosecution's vital witness, ito pala yung pangalawa. Mamaya natin puntahan to. So, saan na ba ako? Ito. It follows that their testimonies have no probative value in proving the circumstances indicated in accused Advincula's sinumpaang salaysay on which the instant case for conspiracy to commit sedition instituted by the prosecution against all accused are premised. So, ibig sabihin, ang sinasabi po ng korte, yung testimonya kasi ni itong tatlong to, nakabase sa sinumpaang salaysay ni Advincula, ni Bigoy. Kaso, yung mga witnesses na dapat ay magva-validate doon sa sinumpaang salaysay ni Advincula, iba yung sinasabi. Hindi match doon sa sinumpaang salaysay. Hindi lang yun. Hindi lang sa hindi nag-match. Ano pa? Hindi pa nila experience. Walang first-hand knowledge. Hindi nila nakita, hindi nila narinig, hindi nila na-experience. Siguro nakwento lang sa kanila. At yun yung kinukwento nila ngayon. Ayun ang problema doon. Hearsay ang ending doon. Hearsay. Magiging hearsay. Chismis kumbaga. Hindi ko tatanggapin talaga sa korte yan. So, yan po yung unang dahilan. Pangalawang dahilan, ito yung, I think ito po yung talagang nagpatalo sa kaso ng ating prosecutors. Additionally, it cannot escape the attention of this court that the prosecution's vital witness who executed the sinumpaang salaysay, which is the chief evidence of the prosecution in this case, was not presented in court to testify as to the veracity, truthfulness, and accuracy of his statements. So mga kutsero, mabigat ho ito. Mabigat ho ito mga kutsero. So yung unang dahilan mga kutsero, yung tatlong witnesses daw ay walang personal knowledge of the crime. So wala. Walang mangyayari doon. Tanggal talaga yun.
Pangalawa, yung testimonya mismo ni Advincula ay hindi nasuportahan ng kanilang chief witness mismo na si Advincula. Si Bicoy mismo ang hindi nakapagpatunay sa kanyang sariling sinumpaang salaysay. Bakit? Kasi hindi po siya ipinesenta sa korte. Hindi po siya pinagsalita sa korte, mga kutsero. This is fatal to the case of the prosecution. The essential witness with personal knowledge of the entire incident was demonstrably not presented in court to substantiate the very basis of the instant criminal action filed. Yun. Ito na yung problema. Bakit po hindi siya ipinresenta sa korte? Ito pong si Bicoy, bakit po hindi siya ipinresenta? Ito po ang dahilan. Nabalita po yan, mga kutsero. Last year. Bicoy refuses to testify in Trillanes sedition conspiracy. Ayaw na raw niyang tumistigo. Sounds familiar? Diba? The design is so delima. The design is so delima. Diba yung kay Delima, may mga nag-retract ng testimonya? It's the same. It's the same, mga kutsero. It's very much the same. Si Bicoy, in the viral Ang Totoong Narcolist videos in 2019, has refused to testify in the conspiracy to commit sedition case against former Senator Antonio Trillanes IV, and 10 others pending before a Quezon City court. Ayaw na niyang tumistigo. Sabi po niya, ng abuga ng ating pong prosecutor, sabi, Deputy State Prosecutor Olivia Torrevillas told Judge Christine Grace Suarez in open court that Advincula will no longer testify. Your Honor, the prosecution makes clear that we will not be representing him. Will not be presenting him pala, di represent. Presenting him as our witness, either as state witness or an ordinary witness. Torrevillas explained that Advincula had initially requested to testify as state witness, but the prosecution had reservations if he would qualify because an earlier conviction for large-scale illegal recruitment. Under the Witness Protection and Security and Benefit Act, a state witness must not have been convicted of any crime involving moral turpitude or offenses involving acts contrary to justice, modesty, or good morals. So, kaya siya hindi pwedeng maging witness. Lusot. Hindi raw siya pwedeng mag-witness, mga kutsero, hindi raw siya pwedeng maging state witness. Dahil sa ating Witness Protection, Security, and Benefit Act, ay dapat kung ikaw daw ay magtitistigo para sa estado, ay hindi ka pa dapat nako-convict ng isang kahit anong krimen na may moral turpitude. Paano pag libel? Paano pag libel? Di ba hindi ka na pwede talaga? Kasi may moral turpitude. Ay! I believe we made this very clear from the beginning that there was no promise or commitment on the part of the state that the witness here accused Advincula will be presented as state witness. And for 3 meetings, Your Honor, though we agreed, the state and the public defender agreed to present him as a state witness, eventually it was the accused who refused to testify as state witness for reasons known only to him, Your Honor. Hindi nyo kasi siya mapoprotektahan, kaya hindi na siya magsasalita. Ganon lang kasimple yun. Ayaw nyo akong gawing state witness eh. Sabihin, wala akong state protection. Di ba? Wala ako sa witness protection.
So, hindi nyo ako kayang protektahan, eh, di na ako mag-witness. Eh, kung mapatay ako, mapatay yung pamilya ko. Diba? Ganun lang naman kasimple yan. Ay, my goodness. Ay. Tapos, sinusugan niya ng pau natin. Yes, Your Honor, I confirm the manifestation of the public prosecutor that the accused, he does not intend to be an ordinary nor a state witness. Ay, nako. Tatlong investigador pala yung witnesses. Okay. Kaya pala hindi tinanggap. ng judge kasi yung investigador yung nag-witness. Tapos hindi pa nag-match dun sa kwento ng Bicoy. Ay, nako. Ito talaga yung nakasira. Ito yon. Kasi mga kutsero, ano po ang sinabi ng korte? Ano yun? Ay, nako. Kasi maski yung mga iba nilang ebidensya, yung mga documentary evidence, do not prove the commission of the crime of conspiracy to commit sedition and also the degree of participation of all accused. Yun. Hindi raw napatunayan nung kanilang documentary evidence o yung mga dokumento, mga USB, etc. Walang napatunayan. Bakit? Ba't hindi napatunayan yung kanyang authenticity at yung veracity ng mga ibang ebidensya, yung mga documentary evidences, tsaka yung mga gadgets, mga USBs? Wala. Bakit? Kasi hindi nagsalita. Hindi pinagsalita yung kanilang chief or kanilang essential witness. Kasi mga kutsero, lahat ho ng yung buong kaso po ay nakaangkla doon sa testimonya ni Bicoy. Doon nakaangkla lahat eh. So kapag hindi masususugan o hindi mapapatunayan yung laman ng kanyang testimonya, wala ho mangyayari. Wala mapapatunayan talaga. So syempre, ang korte po natin walang magagawa. Kaya ang nangyari, eto na nga. Ito na nga yung nangyari. Yan. Dahil yung sinumpaang salaysay ang basehan ng criminal action at hindi napatunayan yung mga nakasulat sa loob ng sinumpaang salaysay, wala. May benefit of, merong reasonable doubt. Walang magagawa yung judge. Kahit gusto niyang let's say, halimbawa lang naman, we don't know really. Kung gusto niyang kasuhan talaga o i-guilty. Kahit, halimbawa ako yung judge, gano'n na lang para safe yung example. Halimbawa ako yung judge, tapos sabihin ko sa sarili ko, gusto kong hatulan ng guilty yung mga accused, walang ebidensya eh. Paano ko sila hatulan ng guilty? Diba? Mumukha akong tanga nun. Isuko ko yung ko, lisensya ko, at saka yung experience ko bilang judge, sirain ko yung pangalan ko para lang, di ba? Para lang sa bias ko. Hindi ko gagawin yun. Regardless, di ba? Wala naman judge na mag-iisip ng ganun. Sila magawa. In the face of all the foregoing, the court finds that the prosecution failed to present competent or sufficient evidence to sustain the indictment or support a verdict of guilt against all accused. Kaya wala ngayon nangyari. Wala. So granted yung demurrer to evidence. Walang ebidensya eh. walang may ebidensya, pero yung ebidensya hindi na na validate, kumbaga, hindi na check kung totoo ba ebidensya o hindi. Di walang choice talaga. Dismiss talaga ang kaso. Pero sabi ko nga kanina, mga kutsero, the design is so dilima.
Kasi mga kutsero, yung kaso ni De Lima na-dismiss din because of, yung isa sa mga kaso pala ni De Lima, na-dismiss din kasi yung witness, nag-retract ng kanyang statement. Pang-ilan na to? Pangalawa na to. Si Trillanes. It seems to be a pattern, no? It seems to be a pattern sa mga kaso na inihabla nung panahon ni Digong. This seems to be the pattern sa kanila. Na ang mga kaso nila ay nadidismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bakit nakukulangan ng ebidensya? Kasi yung mga witnesses nag-aatrasan. There's something wrong, mga kutsero. Something is wrong. And this is not the court's fault. Hindi ho ito kasalanan ng korte kasi baka may mga aanga-anga dyan sasabihin. Yung judge kasi bias. Hindi ho bias yung judge. Hindi ho bias yung judge. Dininig nga niya eh. Hindi bias yung judge. Ang problema dito yung ebidensya. Hindi napatunayan yung ebidensya. Bakit? Kasi umatras yung essential witness daw. Ikaw nang hindi gawing state witness maski ako magdadalawang isip. 'Di ba? Susugal ko buhay buhay ng pamilya ko. Tapos hindi niyo po protektahan? Hindi ako magwi-witness. Hindi niyo pala ako kayang protektahan eh. Para saan? Hindi naman nakadetain si Trillanes. Hindi naman siya nakadetain eh. Ang nakadetain lang naman si Bicoy. Bakit? May iba pa siyang kaso. Kaya ganun. Anyway, this is a sad day to be an admin supporter because of this. But, okay lang. Sige. Move on. Diba? Move on. At saka, let's see kung saan, kung saan direction pa to pupunta. Most probably i-a-appeal to sa magmo-motion for reconsideration yung mga ating mga prosecutors. Siyempre, mag-MR sila dyan. At let's see kung i-review ng korte or kung magre-reconsider ang korte dito sa kaso ni Sondalong Canin Trillanes. But bad trip to, man. Bad trip. But anyway, so hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito, mga kutsaro! Alright, so huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page na Coach Jared na pangalan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone, see you next time. Bye!